Isang positibong pregnancy test ang hawak ko, pero isang annulment paper ang isinalubong mo. Habang nilalamon ako ng dilim at baha sa labas, narinig ko ang tawanan ninyo sa loob ng mansyong dati ay tahanan ko. Basura ka lang sa pamilyang Valderrama, sabi ng iyong ina. Pero tandaan nyo, ang basurang itinapon nyo sa gitna ng unos, babalik bilang isang malaking alon na lulunod sa inyong lahat. Sino nga ba ang tunay na nagwagi? Ang pusong nagparaya o ang sakim na nakuha ang lahat? Hindi mo ba naintindihan, Flor? Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. Basura ka na sa paningin namin. Kaya lumayas ka na bago ko pa ipakalkal sa mga gwardiya ang dumi na ikinakabit mo sa pangalan ng mga Valderrama. Ang boses ni Doña Aurora ay parang laslas ng patalim sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Flor ang isang maliit na puting kahon na may pulang laso. Sa loob nito ay ang resulta ng kanyang pagsusuri sa doktor. Isang kumpirmasyon na sa wakas, pagkatapos ng 3 taon na panunokso ng biyenan na siya ay baog, ay magiging ina na siya. Hindi lang isa, kundi 2 buhay ang tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Lumingon si Flor sa dining table na puno ng mga paboritong pagkain ni Gabriel. Maingat niyang inihanda ang adobo at sinigang. Nagmula pa siya sa palengke kaninang umaga sa kabila ng nararamdamang pagkahilo para lamang ipagdiwang ang kanilang 3 anibersaryo. Ang bango ng pagkain na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal ay tila naging amoy ng pagkabulok sa harap ng kalupitan ng matanda. Mama, ano po bang nagawa ko? Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Flor. Ang kanyang kamay ay otomatikong dumaing sa kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang mga munting anghel na hindi pa man naisilang ay itinataboy na ng sarili nilang lola. Huwag mo akong matawag-tawag na mama, nakakasuka. Isang makapal na sobre ang inihagis ni Doña Aurora sa mukha ni Flor. Nagkalat sa sahig ang mga litrato, mga kuhang madidilim, kung saan makikita ang isang babaeng kamukha ni Flor na may kasamang ibang lalaki sa isang silid. Akala mo ba ay maloloko mo kami? Habang kinakain mo ang yaman ng mga Valderrama, nagpapakasarap ka sa bisig ng iba? At ngayon, sasabihin mong buntis ka? Kaninong binhi yan, Flor? Sa lalaking ito? Nanigas ang buong katawan ni Flor. Ang kanyang pandinig ay tila nabitak, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Hindi totoo yan. Hindi ko kilala ang lalaking yan, Mama. Gabriel! Gabriel, tulungan mo ako. Eksaktong bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Gabriel, ang lalaking pinag-alayan ni Flor ng lahat ng kanyang pangarap. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Miranda, ang babaeng laging ipinapamukha ni Doña Aurora na mas nararapat para sa kanyang anak. Gabriel, salamat at dumating ka. Patakbong lumapit si Flor, ngunit bago pa siya makahawak sa asawa, ay marahas siyang itinulak ni Gabriel. Huwag mo akong hawakan, Flor. Nakakadiri ang bawat haplos mo. Malamig na sabi ni Gabriel. Walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi purong pagkamuhi. Pinirmahan ko na ang mga papeles para sa annulment natin. Ayoko nang makita ang mukha mo kahit isang segundo pa. Ang maliit na kahon sa kamay ni Flor ay nahulog at gumulong sa paanan ni Gabriel. Hindi man lang ito tinapon ng tingin ng lalaki. Ang pakiramdam ni Flor ay tila unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto. Ang lalamunan niya ay nanunuyo. At ang bawat hininga ay tila punyal na sumasaksak sa kanyang baga. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Gabriel na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngayon ay tila laso na sumasakal sa kanya. Gabriel, buntis ako. Ang mga anak natin. Bulong ni Flor sa gitna ng paghikbi, ngunit tinawanan lang siya ni Miranda. Really, Flor? Gagamitin mo pa ang linyang yan para makahingi ng sustansya? Napanood na namin ang video at nakita na namin ang ebidensya. Huwag mo nang ipilit na kay Gabriel yan dahil alam nating lahat kung gaano ka kadesperada.
Maarteng sabi ni Miranda habang lalong isinisiksik ang sarili sa bisig ni Gabriel. Sa labas, nagsimulang humagupit ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa mga bintanang salamin na lumilikha ng mga tunog na tila hiyaw ng mga kaluluwang ligaw. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng pagkalakas-lakas na tila nakikiramay sa mabilis na pagguho ng mundo ni Flor. "Ilabas na yan!" Utos ni Doña Aurora sa mga gwardya. Kinaladkad ng dalawang malalaking lalaki si Flor patungo sa pintuan. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa anumang mahahawakan, ngunit wala siyang laban. "Gabriel, maawa ka. Bagyo sa labas, Gabriel. Hayaan mo lang akong magpaliwanag." Ang sigaw ni Flor ay nalunod sa malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Nang marating nila ang malaking gate, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak si Flor sa maputik na kalsada. Ang kanyang puting bestida ay agad na nabahiran ng dumi. Ang lamig ng ulan ay agad na bumaon sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang puso. Ang malakas na tunog ng pagsara ng bakal na gate ay tila naging huling tuldok sa kanyang buhay bilang isang Valderrama. Sa kabilang dako ng rehas, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan siya na parang isang basang sisiw na walang halaga, bago ito tuluyang tumalikod at pumasok sa loob kasama ang kanyang ina at si Miranda. Naiwan si Flor sa gitna ng dilim, sa gitna ng unos na tila walang katapusan. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na tumitigil sa pag-agos. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ramdam na ramdam ang bawat pitik ng buhay sa loob ng kanyang tiyan. "Bakit, Gabriel?" tanong niya sa hangin na tila walang kasagutan. "Paano mo nagawang itapon ang lahat ng pangako natin sa gitna ng ganitong kadiliman?" Nanatili siyang nakalugmok sa putikan. Ang kanyang diwa ay unti-unting lumilipad sa mga alaala ng kanilang masasayang kahapon, habang ang kasalukuyan ay patuloy na nanunurok sa kanyang pagkatao. Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng tinalikuran ng sariling asawa at pinaratangan ng isang kasalanang hindi niya kailanman nagawa? Sa gitna ng kalsada, habang ang baha ay nagsisimulang tumaas, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dala ang isang liwanag na hindi niya malaman kung kaligtasan o panibagong panganib. Ang bawat patak ng ulan ay tila pako na ibinabaon sa sugatang pagkatao ni Flor habang siya ay nakalubog sa malamig na putikan. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman, at ang tanging nagpapanatili sa kanyang malay ay ang mahihinang pintig sa loob ng kanyang tiyan. Ang dalawang buhay na tila nagsasabing, "Inay, huwag mo kaming iwan." Sa gitna ng hagupit ng bagyo, isang mainit na haplos ang dumampi sa kanyang balikat. "Diyos ko, anak, ano ang nangyari sa'yo?" Ang boses ay paos, ngunit puno ng pag-aalala. Isang matandang babae, si Lola Nanay, na nakasuot ng kupas na kapote at hila-hila ang isang kariton. Ang natagpuan siya sa gilid ng kalsada. Hindi nagatubili ang matanda. Sa tulong ng lakas na nagmumula sa habag, dahan-dahan niyang inakay si Flor patungo sa kanyang munting kariton, ang tanging tahanan na mayroon siya sa ilalim ng tulay. Ang gabing iyon ay naging saksi sa pinakamahirap na laban ni Flor. Sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na kandila, isinilang ni Flor ang kanyang mga anak. Walang malinis na higaan, walang mga doktor, tanging ang mga kamay ni Lola Nanay na puno ng ugat at ang sariling lakas ng loob ni Flor ang naging sandigan. Ang bawat ire ay may kasamang panalangin. Ang bawat hiyaw ng sakit ay hinaluan ng puot laban sa mga Valderrama na nagtaboy sa kanya. Nang marinig ang unang iyak ng mga sanggol, isang tunog na tila musika sa gitna ng ingay ng ulan, sa bubungan,
Nabura ang lahat ng pagod ni Flor. Dalawang munting anghel, si Lito at si Maya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo itatapon sa putikan, gaya ng ginawa nila sa akin. Bulong ni Flor, habang yakap-yakap ang dalawang sanggol na binalot lamang sa mga lumang damit na binigay ni Lola Nanay. 6 na taon ang mabilis na lumipas. Ang balat ni Flor, na dati ay kasing kinis ng porselana, ay naging magaspang na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na palanggana ng isda sa palengke ng Navotas. Wala na ang marangyang buhay. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay itinatabi niya para sa pag-aaral ng kambal at sa pangarap na makaalis sa squatter area. Inay, ako na po ang magdadala niyan. Masayang sabi ni Lito. Ang batang 6 na taong gulang na tila naging maliit na bersyon ni Gabriel, ngunit may pusong busilak. Kinuha niya ang isang maliit na basket ng tulingan mula sa kanyang ina. Sa tabi niya, ang kapatid na si Maya ay masayang nag-aayos ng mga tumpok ng isda sa ibabaw ng lamesang kahoy. Salamat, Lito. Pagkatapos nito, uuwi na tayo at kakain ng masarap. Nakangiting sabi ni Flor, kahit na ang totoo ay tuyo at kanin lang ang kanilang pagsasaluhan. Ang tanging kayamanan niya ay ang makitang masaya ang kanyang mga anak, malayo sa laso ng mga balderrama. Ngunit sa gitna ng init ng tanghali, napansin ni Flor ang pananahimik ni Maya. Ang bata, na karaniwang madaldal, ay biglang tumigil sa paglalaro. Ang kanyang mga labi ay tila nagkukulay ube at ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Maya, anak, bakit? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Flor. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon, gaya ng takot niya noong gabing pinalayas siya. Inay, napapagod. Po, ako. Mahinang bulong ni Maya. Ang kanyang mga maliliit na kamay na may hawak na isda ay dahan-dahang bumitaw. Sa isang saglit, ang katawan ni Maya ay nawalan ng lakas at tuluyang bumagsak sa semento ng palengke. Ang palangganang puno ng isda ay tumilapon. Ang mga tulingan ay nagkalat sa sahig, gaya ng muling pagkawasak ng mundo ni Flor. Maya, gising! Sigaw ni Flor habang kinakalong ang anak. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tindera, ang busina ng mga sasakyan ay tila naglaho at ang tanging narinig ni Flor ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Nang buhatin niya ang anak, naramdaman niya ang sobrang lamig ng balat nito sa kabila ng init ng panahon. Sa mga sandaling iyon, alam ni Flor na ang unos na akala niya ay natapos na 6 na taon na ang nakalilipas ay nagsisimula pa lamang muling bumuo ng isang mas malaking banta. 2 milyong piso, iyan ang halaga ng buhay ng anak mo, Flor. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay tila malalaking tipak ng yelo na bumabagsak sa dibdib ni Flor habang sila ay nasa loob ng masikip at mainit na opisina ng pampublikong ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot na dati ay nagbibigay ng pag-asa. Ngayon ay tila amoy na ng kamatayan. Sa labas ng silid, naririnig ang ingay ng mga pasyenteng naghihintay, ang iyak ng mga sanggol, at ang kalansing ng mga metal na kagamitan. Ngunit sa loob ng puso ni Flor, may isang nakabibinging katahimikan. May butas ang puso ni Maya, Flor, congenital heart disease. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses nito ay puno ng simpatya, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan. Kailangan niya ng agarang operasyon sa lalong madaling panahon, kung hindi, hihina ang kanyang baga hanggang sa hindi na kayanin ng maliit niyang katawan. Lumabas si Flor sa opisina na tila isang aninong nawawala sa liwanag. Pinuntahan niya ang ward kung saan nakahiga si Maya. Ang bata, na dati ay punong-puno ng sigla, ngayon ay tila isang lantang bulaklak sa ibabaw ng manipis na kutsyon. Ang kanyang balat ay maputlang maputla
At ang bawat hininga niya ay may kasamang hirap. Isang tunog na tila hinihiwa ang puso ni Flor sa bawat segundong lumilipas. Sa tabi ng kama, nakaupo si Lito, nakahawak sa kamay ng kanyang kapatid. Nang makita niya ang kanyang ina, tumayo ang bata at yumakap sa bewang nito. "Inay, gagaling po ba si Maya?" Sabi po niya, gusto na niyang kumain ng luto ninyong isda. Hindi nakapagsalita si Flor. Hinaplos niya ang buhok ni Lito habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na lata ng biskwit na nasa ilalim ng kama. Doon nakatago ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng 6 na taon. Alam niya, kahit bilangin niya iyon ng paulit-ulit, hindi iyon aabot kahit sa 1% ng kailangang halaga. Ang mga barya at lukot na 20 pesos na bunga ng kanyang pagod sa palengke ay tila naging mga walang silbing piraso ng papel sa harap ng malupit na tadhana. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng mga bata sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, kinuha ni Flor ang isang lumang piraso ng dyaryo mula sa basurahan. Doon, nakita niya ang larawan ng isang pamilyar na gusali, ang bagong tayong hotel ng mga Valderrama. Nakangiti si Gabriel sa litrato, katabi si Doña Aurora. Suot ang mga damit na ang halaga ng isang botones ay sapat na sanang pambili ng gamot ni Maya. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ni Flor. Ang kanyang hiya at dangal, ang mga bagay na pilit niyang itinayo mula nang itapon siya sa putikan, ay tila mga pader na unti-unting gumuho. Naalala niya ang bawat lait, ang bawat sampal, at ang lamig ng ulan noong gabing iyon. Sumumpa siya na hinding-hindi na muling tatapak sa teritoryo ng mga Valderrama. Ngunit sa bawat pag-ubo ni Maya, ang sumpang iyon ay naglalaho. "Patawarin mo ako, sarili ko," bulong ni Flor habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang kupas na baro. "Para sa anak ko, kahit maging alipin uli ako, kahit luraan ninyo ang pagkatao ko, tatanggapin ko." Inayos niya ang kanyang sarili. Sinuklay niya ang kanyang buhok na tuyo sa alat ng dagat at kinuha ang kanyang lumang tsinelas. Ang bawat hakbang niya palabas ng ospital ay tila paghakbang patungo sa isang bitayan. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na tanging ang isang ina lamang ang makakaramdam. Nang sumunod na umaga, ang araw ay sumikat ng pagkatindi-tindi na tila binubulag ang sino mang tumitingin dito. Tumayo si Flor sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Valderrama. Ang bakal na gate na may nakaukit na letrang V ay tila isang higanting nagbabantay sa kanyang impyerno. Hindi siya lumuhod, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang mga rehas ng gate. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malamig na bakal. Ang kanyang puso, na 6 na taon ng sugatan, ay muling tumitibok para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sariling sakit. "Buksan niyo ang pinto." Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng anumang kayamanan. "Narito na ang babaeng itinapon ninyo. At sa pagkakataong ito, wala akong aalisin hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko." Isang gwardiya ang lumapit. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Ngunit nang makita ang apoy sa mga mata ni Flor, napatigil ito. Sa malayo, mula sa bintana ng ikalawang palapag, isang kurtina ang dahan-dahang gumalaw. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng sorpresa at muling nagbabagang poot. Ang bawat tunog ng takong ni Doña Aurora sa makintab na sahig ng mansyon ay tila pintig ng isang paparating na panganib. Nang bumukas, ang malaking pintuang gawa sa nara, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa nangangatog na katawan ni Flor. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa loob ng bahay ay tila sumasakal sa kanya. Isang kabaligtaran sa amoy ng lansa at pawis na naging bahagi na ng kanyang balat sa loob ng 6 na taon. Tingnan niyo nga naman kung sinong basurang itinapon ng hangin pabalik sa aking pamamahay.
Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng lason habang dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier, tila nanunukso sa kahirapan ni Flor. Akala ko ba ay hinding-hindi ka na magpapakita, Flor? Nasaan na ang yabang mo noong pinalayas ka? Yumuko si Flor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na palda. Naparito po ako para humingi ng tulong, Doña Aurora. Ang anak ko, ang apo ninyo. Mamamatay siya kung hindi maoperahan. Isang nakatutulig na tawa ang pinakawalan ng matanda. Apo, huwag mong gamitin ang salitang yan sa pamamahay na ito. Hindi namin kinikilala ang anumang dumi na nagmula sa iyo. Lumapit siya kay Flor at hinawakan ang baba nito. Pilit na itiningala ang mukha ng babae. Pero dahil kilala ako sa pagiging matulungin sa mga hampas lupa, bibigyan kita ng pagkakataon. Babayaran ko ang operasyon ng batang yan, pero sa isang kondisyon. Ano po yon? Gagawin ko ang lahat. Mabilis na sagot ni Flor. Ang pag-asa ay muling sumilip sa kanyang mga mata. Babalik ka rito. Hindi bilang asawa ni Gabriel, kundi bilang pinakamababang katulong. Ikaw ang magsisilbing alipin ni Miranda. Susundin mo ang bawat utos niya, kahit gaano pa ito kahayop. At higit sa lahat, hinding-hindi mo sasabihin sa mga bata na ang pamilyang ito ang tumutulong sa kanila. Gusto kong maramdaman mo ang bawat sentimong ibabayad ko sa ospital sa pamamagitan ng iyong dugo at pawis. Hindi nakapagsalita si Flor. Ang lunukin ng sariling dangal para sa buhay ng kanyang anak ay isang sakripisyong handa niyang gawin, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang muling pagpasok sa impyernong minsang sumunog sa kanyang kaluluwa. Nagsimula ang paghihirap ni Flor ng gabing iyon. Hindi siya binigyan ng disenteng silid. Sa isang maliit na bodega, sa likod ng kusina, siya pinatira. Ang unang utos ni Miranda ay dumating ng maghahating gabi na. Flor, halika rito! Sigaw ni Miranda mula sa balkonahe. Suot niya ang isang mamahaling silk na nightgown na kulay pula, habang may hawak na baso ng wine. Ang dami mong dumi sa katawan. Baka mahawaan mo pa ang mga gamit ko. Pero sige, dahil kailangan mong magtrabaho. Eto, inihagis ni Miranda ang isang tumpok ng mga gown na puno ng sequins at masasilang tela sa paanan ni Flor. Labhan mo yan ng kamay. Ngayon din. Ayokong gumamit ng washing machine dahil baka masira ang mga beads. Gusto ko, bago sumikat ang araw, tuyo na ang mga yan. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay muling naging malamig dahil sa paparating na ambon. Walang ilaw sa laundry area, kundi ang isang maliit na bombilya na kumukurap-kurap. Umupo si Flor sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang isinawsaw sa palangganan ng tubig na may yelo sa lamig. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Ang mga sequins ay tumutusok sa kanyang mga daliri, nag-iiwan ng maliliit na sugat na humahapdi sa tuwing nadidikit sa sabon. Ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot at ang antok ay pilit niyang nilalabanan sa pamamagitan ng pag-iisip sa mukha ni Maya na natutulog sa ospital. Kaya ko ito. Para kay Maya. Para kay Lito. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa bumubulang tubig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na, ngunit hindi siya tumigil. Sa kalagitnaan ng gabi, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa madilim na pasilyo ng mansyon. Isang pares ng mga mamahaling sapatos ang huminto sa harap ng palangganan ni Flor. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang paningin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basa ng pawis at ulan. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pagod. Doon, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantulog. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang, walang emosyon. Ngunit may isang kislap sa kanyang mga mata
na hindi maipaliwanag. Isang halo-halong gulat at hindi maamin na sakit nang makita ang dating asawa na tila isang basahang ipinapahid sa sahig. Nagkatitigan sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding kahihiyan na makita siya sa ganoong kalagayan ng lalaking minsang nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Gabriel. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na labi bago binitawan ni Flor ang hawak na damit at pilit na itinago ang kanyang mga sugatang kamay sa likod ng kanyang likuran. Bakit ka bumalik, Flor? Hindi mo ba naisip na baka mas lalo mo lang dinudungisan ang pangalan namin sa pagtungtong mo uli rito? Ang boses ni Gabriel ay malamig, walang emosyon, tila isang hangin na nagmula sa isang libingan. Nakatayo siya sa harap ni Flor, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang anino niya ay tila isang dambuhalang lalamon sa maliit na espasyo ng laundry area. Tiningnan niya ang mga kamay ni Flor na nakababad sa tubig na may sabon. Ang mga daliring dati ay pinupunasan niya ng lotion gabi-gabi. Ngayon ay puno na ng sugat at kalyo. Huminga ng malalim si Flor. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi niya tiningnan ang lalaki. Sa halip, kinuha niya ang isang gown ni Miranda at sinimulang kuskusin ito ng marahas. Narito ako, para sa anak ko, Gabriel. Hindi para sa iyo at lalong hindi para sa pangalan ninyo. Ang perang ibinibigay ng ina mo ay kabayaran ng bawat patak ng pawis ko. Wala akong ninanakaw sa inyo, anak. Isang mapait na nangiti ang sumilip sa mga labi ni Gabriel. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na para maamoy ni Flor ang pamilyar na pabango nito na humahalo sa amoy ng murang sabon. Ganoon ba talaga kadesperada ang lalaking iyon para hayaan kang magmakaawa rito? Nasaan ang ama ng mga batang yan, Flor? Bakit ikaw ang kailangang magdusa habang siya ay nagtatago? Tumigil si Flor sa pagkuskos. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa ginagawa ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinarap ang lalaki nang may mga matang punong-puno ng pagkamuhi at pagod. Ang ama ng mga anak ko, patay na siya, Gabriel. Namatay siya 6 na taon na ang nakalilipas. Noong gabing pinalayas mo ako sa gitna ng bagyo, ang lalaking kilala ko noon, ang lalaking nangakong mamahalin ako, ay wala na. Kaya huwag mo akong tatanungin tungkol sa kanya, dahil ikaw ang pumatay sa kanya. Padan o uwaning kamanan mo. Nanahimik si Gabriel. May isang kilabot na dumaan sa kanyang mga mata, isang saglit na tila gusto niyang abutin ang pisngi ni Flor. Ngunit mabilis itong naglaho nang maalala niya ang mga litratong ipinakita ng kanyang ina. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Flor. Ikaw ang nagtaksil, ikaw ang sumira sa atin. Bago pa makasagot si Flor, isang maliit at paos na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Inay, bakit po kayo nandyan? Mula sa madilim na pasilyo ng quarters ng mga katulong, lumabas ang isang maliit na bata. Si Lito. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt na malaki para sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo mula sa pagkakatulog. Kinukuskus niya ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang buong katawan ay tila naging estatwa nang makita ang bata. Ang mukha ni Lito ay tila isang salamin ng sariling kabataan ni Gabriel. Ang hugis ng ilong, ang kurbada ng mga labi, at ang matapang na tingin ng mga mata. Lito anak, bakit ka lumabas? Di ba sabi ko matulog ka na sa loob? Dali-daling lumapit si Flor at niyakap ang bata. Pilit na itinatago ito sa paningin ni Gabriel. Ngunit hindi natitinag si Gabriel. Tila may isang puwersang humihila sa kanya para lapitan ng bata. Siya ba? Siya ba ang isa sa kanila? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon.
Wala kang pakialam sa kanya, Gabriel. Umalis ka na. Pagtataboy ni Flor. Ngunit huli na ang lahat. Yumuko si Lito para pulutin ang isang maliit na laruan na nahulog sa semento. Sa paggalaw ng kanyang ulo, ang kwelyo ng kanyang t-shirt ay bahagyang bumaba. Doon, sa ilalim ng liwanag ng aandap-andap na bombilya, ay kuminang ang isang marka. Isang birthmark na hugis gasuklay na buwan, kulay kape, na eksaktong matatagpuan sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Ang hangin sa paligid ni Gabriel ay tila nawala. Napahawak siya sa poste ng labandera, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang markang iyon ang natatanging simbolo ng mga lalaki sa pamilyang Valderrama sa loob ng 3 henerasyon. Siya ay mayroon nito. Ang kanyang yumaong ama ay mayroon nito. At ngayon, ang batang nasa harap niya ay taglay din ito. Hindi maaari. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng pagkabibilis, isang tunog na tila kulog sa kanyang pandinig. Ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 6 na taon ay tila mga pader na nagsisimulang magbitak-bitak sa harap ng isang maliit na batang nagtataka kung sino ang lalaking nakatitig sa kanya. Tumingin si Gabriel kay Flor. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng naglalagablab na katanungan at isang nakakatakot na katotohanan. Ngunit si Flor ay nanatiling matigas. Niyakap niya si Lito ng mas mahigpit. Ang kanyang tingin ay tila isang babala na hinding-hindi niya hahayaang makuha muli ng mga Valderrama ang anumang mahalaga sa kanya. Huwag mong hayaang linlangin ka ng isang aksidente sa balat, Gabriel. Ang marka ay balat lamang, ngunit ang dugo ang nagsasabi ng katotohanan at alam nating lahat kung kanino nanggaling ang batang iyan. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malamig na haplos ng isang ahas habang nakatayo siya sa likuran ni Gabriel sa loob ng engrandeng opisina nito. Ang bintana ay malaki, tanaw ang malawak na hardin ng mansyon kung saan sa ibaba ay makikita si Flor na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang dating asawa ay tila isang maliit na tuldok ng kahirapan sa gitna ng karangyaan ng mga Valderrama. Nakatitig si Gabriel sa kanyang sariling mga palad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang imahe ng batang si Lito. Ang matapang na tingin nito, ang kurbada ng ilong, at ang markang gasuklay sa leeg na tila isang sumpa sa kanyang alaala. Pero mama, ang birthmark na yon, eksaktong-eksakto sa akin. Paanong magiging aksidente lang yon? Maraming bata ang may marka, Gabriel. Mabilis na sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging matalas. Huwag mong kalimutan ang mga litrato. Huwag mong kalimutan ang pagtataksil ng babaeng iyan. Gusto mo bang mapahiya ang ating pamilya sa pagkupkop sa anak ng ibang lalaki? Isipin mo ang dangal ng mga Valderrama. Tumalikod si Gabriel, ang kanyang dibdib ay tila binabagtas ng 1,000 karayom. Ang mga salita ng kanyang ina ay dati-rati ay sapat na para patahimikin ang kanyang pagdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang boses sa loob niya na mas malakas kaysa sa manipulasyon ng matanda. Hindi siya makatulog. Ang bawat pikit niya ay nakikita niya ang mukha ni Flor noong gabing itapon niya ito. Ang pait, ang sakit, at ang katotohanang tila isinisigaw ng kanyang mga mata. Nang hapong yon, habang si Flor ay abala sa paglilinis ng maruming kusina, palihim na pumunta si Gabriel sa quarters ng mga katulongay. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagnanakaw. Naririnig niya ang tawa ng mga bata mula sa bintana ng ospital sa kabilang kalsada, ngunit sa maliit na silid ni na Flor, tanging ang amoy ng luma at kupas na sabon ang naroon. Kinuha ni Gabriel ang isang suklay na naiwan sa ibabaw ng maliit na kahon ng sapatos, ang suklay na ginagamit ni Lito. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok na nakasabit doon at inilagay sa isang maliit na plastik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon
na gumagawa siya ng isang bagay na laban sa kagustuhan ng kanyang ina. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Napatalon si Gabriel nang marinig ang boses ni Miranda. Nakasandalang babae sa pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang isang mapait na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi na puno ng matingkad na lipstick. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa loob ng maliit na silid. Wala, may hinahanap lang ako. Malamig na sagot ni Gabriel habang mabilis na ibinulsa ang plastic. Sigurado ka? O baka naman sinusubukan mong hanapin ang sarili mo sa mga gamit ng basurang yan? Lumapit si Miranda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag mong kalimutan kung sino ang nasa tabi mo noong iniwan ka niya, Gabriel. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang batang hindi mo naman sigurado kung kanino. Hindi sumagot si Gabriel at mabilis na lumabas. Nagtungo siya sa isang pribadong laboratorio, malayo sa mga koneksyon ng kanyang ina. Gusto ko ng DNA test. Pinakamabilis na resulta, utos niya sa doktor. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. 3 araw ang lumipas. Ang mansyon ay tila naging isang pressure cooker ng tensyon. Si Flor ay patuloy sa kanyang mabigat na trabaho, hindi alam ang bagyong namumuo sa paligid niya. Si Doña Aurora naman ay lalong naging mapagmatiyag. Ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa bawat kilos ni Gabriel. Isang hapon, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, isang puting sobre ang dumating sa mansyon. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang tatak ng laboratorio. Inilapag ito ng butler sa mesa sa Grand Foyer. Eksaktong pababa si Gabriel mula sa kanyang silid nang makita ang sobre. Ang kanyang puso ay tumibok ng pagkabibilis. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ito na iyon. Ang katotohanang wawakasan ang 6 na taon ng pagdududa. Ngunit bago pa niya maabot ang mesa, isang mabilis na kamay ang humablot siya sa sobre. Si Miranda. Nakangiti siya ng nakakaloko habang tinitingnan ang sobre. Mukhang may dumating na lihim na mensahe para sa'yo, mahal ko. Pero mukhang mas kailangan ko itong basahin muna para masiguro na hindi ka ma-stress. Sabi niya habang mabilis na tumatalikod at tumatakbo patungo sa kanyang silid. Miranda, ibigay mo sa akin yan. Sigaw ni Gabriel, ngunit huli na. Ang tunog ng paglock ng pinto ni Miranda ay tila isang hatol ng bitayan. Sa loob ng silid, mabilis na binuksan ni Miranda ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga numero sa papel. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Hindi maari. 99.9% probability of paternity. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng kanyang kutsyon nang marinig ang marahas na pagkatok ni Gabriel sa pinto. Kumuha siya ng ibang papel mula sa kanyang drawer, isang lumang bill ng kuryente, at mabilis na ipinasok sa sobre bago muling lumabas. Heto na, Gabriel, napaka-impatient mo naman, sabi ni Miranda ng may mapaglarong boses, sabay abot ng sobre. Dali-daling binuksan ni Gabriel ang sobre. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Ngunit nang makita ang laman, ang kanyang mukha ay napuno ng kalituhan. Walang DNA result. Tanging isang blangkong papel at isang lumang resibo. Ano ito? Nasaan ang resulta? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sa anino ng pasilyo, nakatayo si Doña Aurora, nakamasid sa dalawa ng may isang madilim na ngiti. Alam niya ang ginawa ni Miranda at alam niya na ang katotohanan ay muli na namang nabaon sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Samantala, sa labas ng mansyon, si Flor ay nakaupo sa damuhan, nakatingin sa langit habang iniisip si Maya. Hindi niya alam na ang susi sa kanyang kalayaan ay nasa loob lamang ng silid ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay at ang laban para sa katotohanan
ay lalo lamang naging madugo. Ang mansyon ng mga Valderrama ay muling nabalot ng kislap ng mga dambuhalang chandelier at ang bango ng mga mamahaling putahe para sa isang engrandeng hapunan. Ngunit para kay Flor, ang bawat dekorasyon ay tila mga tinik na sumasakal sa kanya. Nakasuot siya ng uniforme ng katulong, isang kupas na asul na tela na lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Siguraduhin mong walang kahit isang mantsa sa mga plato, Flor. At huwag kang haharap sa mga bisita ng ganyan ang hitsura mo. Baka mapagkamalan kang pulubi na nakapasok sa bahay. Ang tinig ni Miranda ay puno ng pangungutya habang inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas sa harap ng salamin sa dining hall. Nagsimula ang hapunan. Ang mga bisita, mga mayayaman at makapangyarihang negosyante ay masayang nagtatawanan habang nilalantakan ang mga steak at mamahaling wine. Si Gabriel ay nakaupo sa dulo ng mesa. Tahimik at malayo ang tingin. Tila hindi naririnig ang mga papuri ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa nawawalang resulta ng DNA. Flor, dalhin mo rito ang mainit na soup para sa akin. Utos ni Miranda nang may matatamis na ngiti para sa mga bisita. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa lason. Dahan-dahang lumapit si Flor, dala ang isang mangkok ng kumukulong sabaw ng kabute. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa pagod ng buong araw. Habang maingat niyang inilalapag ang sabaw sa harap ni Miranda, biglang iniusod ng babae ang kanyang siko. Ang mangkok ay tumagilid. Ang kumukulong likido ay diretsong tumapon sa braso at kamay ni Flor. Kinagat ni Flor ang kanyang labi ng pagkahigpit-higpit para hindi makasigaw sa harap ng mga bisita. Ang hapdi ay tila apoy na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang balat. Ang porselanang mangkok ay nahulog sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang tunog nito ay tila naging hudyat ng isang mas malaking gulo. Diyos ko, Flor, napakalamlampas mo naman. Sigaw ni Miranda, bagaman halatang siya ang may gawa. Tingnan mo, nadumihan ang gown ko. Napakamahal nito. Hindi mo kayang bayaran kahit magtrabaho ka pa rito habang buhay. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Flor habang ang kanyang braso ay nagsisimula ng mamula at mapaso. Tumayo si Gabriel. Tila gustong lumapit, ngunit mabilis siyang pinigilan ng tingin ni Doña Aurora. Linisin mo yan, Flor. Ngayon din, huwag kang gagawa ng eksena rito. Malamig na utos ng matanda. Dali-daling lumuhod si Flor para pulutin ang mga basag na porselana, kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa sakit at hapdi. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at pandidiri sa lampas na katulong. Ngunit hindi nila alam, sa gilid ng pintuan ng kusina, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid. Si Lito. Hindi na nakayanan ng bata na makita ang kanyang ina na itinatrato na parang basahan. Sa gitna ng katahimikan ng hapunan, biglang lumabas ang bata mula sa anino. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Inay, sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo kay Flor. Nang makita niya ang namumula at pasong braso ng kanyang ina, lumingon siya kay Miranda. Masama kang tao. Sinadya mo yon. Nakita ko. Lito, huwag. Bumalik ka sa loob. Pakiusap ni Flor, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, buong lakas na itinulak ni Lito si Miranda. Dahil hindi handa at nakasuot ng matatayog na takong, nawalan ng balanse ang babae. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig, saktong sa ibabaw ng natapong sabaw at mga basag na porselana. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong dining hall. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lito at ang gulat na mukha ng mga bisita. Ang mukha ni Miranda ay naging pula
Sa tindi ng galit at kahihiyan, habang si Doña Aurora ay tumayo ng marahas, ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Gabriel, ipalabas mo ang batang yan at ang kanyang ina. Ngayon din, ang sigaw ni Aurora ay yumanig sa mga kristal na baso sa mesa. Si Miranda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang gown ay basa at madumi, at ang kanyang mga kamay ay may maliliit na hiwa mula sa porselana. Tumingin siya kay Lito nang may matinding pagkamuhi. Pagbabayaran mo ito, batang pulubi. Sisiguraduhin kong hindi lang ang ina mo ang magdurusa, kundi pati na rin kayong dalawa ng kapatid mo. Tumingin si Gabriel kay Lito, at pagkatapos ay kay Flor na nakayakap sa anak. May isang bagay sa loob ni Gabriel na tila biglang nabasag. Isang katotohanang hindi na niya kayang itago sa ilalim ng kanyang takot sa kanyang ina. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na lumapit ang mga gwardiya at hinawakan si Lito sa magkabilang braw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos umalis ang huling bisita ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat hakbang ni Doña Aurora sa malamig na sahig ay tila tunog ng isang hatol na walang kapatawaran. Sa gitna ng dining hall, si Miranda ay nakaupo sa sahig, umiiyak ng histeriko habang pinupunasan ng mga katulong ang dumi sa kanyang gown. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng purong lason. Walang hiyang bata iyan. Tingnan niyo ang ginawa niya sa akin. Tili ni Miranda, ang kanyang boses ay pumapailan lang sa bawat sulok ng mansyon. Gabriel, titingnan mo lang ba ito? Ang anak ng basurang yan, nilapastangan ako sa harap ng lahat. Hindi makapagsalita si Flor. Nakayakap siya kay Lito. Pilit na itinatago ang bata sa likod ng kanyang katawan kahit na ang kanyang pasong braso ay kumikirot sa bawat galaw. Ang pamumula ng kanyang balat ay nagsisimula nang magkaroon ng mga paltos, isang hapdi na tila unti-unting umaabot sa kanyang buto. Bitayin ang batang yan sa disiplina. Ang sigaw ni Doña Aurora ay yumanig sa mga pader. Guardia, kunin ang bata, ipasok sa bodega sa likod. Huwag bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi natututo ng leksyon. Huwag! Maawa po kayo. Pagsusumamo ni Flor, pilit na kumakapit sa mga gwardiyang humahablot kay Lito. Ako na lang ang parusahan ninyo. Huwag ang anak ko. Bata lang siya, Doña Aurora. Nasaktan lang siya dahil nakita niya akong nasasaktan. Ngunit ang mga pakiusap ni Flor ay tila hangin lamang na dumadaan sa pandinig ng matanda. Marahas na kinaladkad ng mga gwardiya si Lito. Ang maliliit na paa ng bata ay sumasayad sa sahig habang pilit siyang kumakapit sa kamay ng kanyang ina. Inay! Inay! Huwag mo akong iwan! Inay! Ang tunog ng mabigat na pintong bakal ng bodega na nagsara ay tila huling hininga ng pag-asa ni Flor. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Gabriel. Ang kanyang mga luhang puno ng pait ay dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Gabriel, parang awa mo na. Ang anak mo ang nandoon. Kahit konting habag naman, Gabriel, nakita mo naman kung paano ako pasuin ng asawa mo, hindi ba? Tumingin si Gabriel kay Flor. Doon niya lamang napansin ang braso ng babae. Ang malaking bahagi ng balat na tila naluto sa init ng sabaw. Isang matinding kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Lumingon siya kay Miranda na ngayon ay nakatayo na at inaayos ang kanyang buhok nang may matagumpay na ngiti. Miranda, sinadya mo ba yon? Mahinahong tanong ni Gabriel, ngunit ang kanyang boses ay may dalang panganib. Ano? Gabriel, naniniwala ka ba sa batang pulubi na yan? Painosenteng sagot ni Miranda. Aksidente lang yon. Ang bagal-bagal kasi ng babaeng yan. Humaharang sa dadaanan ko. Naglakad si Gabriel patungo kay Miranda. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng mundo para sa babaeng nagnakaw ng pwesto ni Flor.
Nang makalapit siya, nakita niya sa mga mata ni Miranda ang isang kinang ng tagumpay. Isang kinang na biglang nagpaalala sa kanya sa lahat ng mga kasinungalingang itinanim nito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Nakita ko ang lahat, Miranda. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala bago ang malakas na pagputok ng bulkan. Nakita ko kung paano mo iniusod ang siko mo. Nakita ko kung paano mo tinitigan ang braso ni Flor habang napapaso siya. Gabriel, ano ba? Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Miranda ang bumaril sa katahimikan ng mansyon. Ang mukha ni Miranda ay tumagilid, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang labi ay nagsimulang dumugo. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Gabriel! Tili ni Doña Aurora na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Tama na, Mama! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Lagi ninyong sinasabi ang tungkol sa dangal ng mga Valderrama. Pero ang ginagawa ninyo sa loob ng bahay na ito ay mas malala pa sa mga hayop. Isang bata, ikukulong ninyo sa madilim na bodega dahil lang sa ipinagtanggol niya ang ina niya. Isang babae, papasuin ninyo dahil lang sa selos at inggit. Hinarap ni Gabriel ang mga gwardiya. Ilabas ninyo ang bata sa bodega. Ngayon din. At kung sino man ang humadlang, hinding-hindi na makakatapak sa mansyong ito habang buhay. Tumakbo si Gabriel patungo sa bodega. Kasunod si Flor na hindi tumitigil sa pag-iyak. Nang mabuksan ang pinto, nakita nila si Lito na nakabaluktot sa isang sulok. Yakap ang kanyang mga binti habang nanginginig sa takot at dilim. Ang tanging hawak ng bata ay ang maliit na panyo ni Flor na palaging nasa kanyang bulsa. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng amoy ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman. Lito, anak ko. Kinuha ni Flor ang bata at niyakap ito ng pagkahigpit-higpit. Tumingin si Gabriel sa mag-ina. Ang kanyang puso ay tila pinupunit ng matinding pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga ang DNA, hindi na mahalaga ang sinasabi ng kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang 2 taong sinira niya dahil sa kanyang sariling kahinaan. Ngunit sa malayo, sa loob ng kanyang silid, si Miranda ay mabilis na nag-eempake. Ang kanyang muka ay punong-puno ng paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Gawin mo na ang plano. Ngayon din, siguraduhin mong hindi na makakaabot ang batang yan sa operasyon niya. Ang bawat barya na akala ko ay pambili ng buhay ng aking anak ay dugo pala ng katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Ang gabi sa mansyon ng mga Valderrama ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa mga lihim na ayaw pa ring pabulatlat. Habang buhay na nakaukit sa isip ni Flor ang hapdi ng kanyang pasong braso, ngunit mas matindi ang hapdi ng kanyang kalooban dahil sa lumalalang kondisyon ni Maya sa ospital. Kailangan niya ng gamot na hindi sakop ng paunang bayad ni Doña Aurora. Isang halagang kakarampot para sa mga mayayaman, ngunit isang bundok na kailangang dalahin para sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahang lumabas si Flor mula sa kanyang maliit na bodega. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagnanakaw sa katahimikan. Patungo siya sa silid-aklatan ni Don Fernando, ang yumaong ama ni Gabriel. Naalala niya ang matanda, ang tanging Valderrama na tumanggap sa kanya ng buong puso, ang taong laging nagsasabing, "Flor, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aming pamilya." Umaasa si Flor na makakahanap siya ng kahit anong dokumento o numero ng telepono ng dating abogado ng matanda na maaaring makatulong sa kanya. Alam niyang may tinatagong lihim ang silid na ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at selyadong kahoy ay sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanya
ng mga sandaling binabasahan siya ng tula ni Don Fernando noong buhay pa ito. Lumapit siya sa dambuhalang mesa na gawa sa Nara. May isang maliit na bahagi ng mesa na tila hindi pantay. Sa ilalim ng isang nakatagong drawer, may isang digital na vault. Nanginginig ang mga daliri ni Flor. Anong code ang gagamitin niya? Sinubukan niya ang anibersaryo ni na Aurora at Fernando. Mali. Sinubukan niya ang kaarawan ni Gabriel. Mali pa rin. Sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya. Flor, tandaan mo ang numerong ito. Ito ang araw na naramdaman ko uli, ang tunay na pag-asa. Sabi noon ni Don Fernando, habang nakatingin sa kanya nang may luha sa mga mata. Ipinasok ni Flor ang kanyang sariling kaarawan. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ay tila isang bulong ng tagumpay sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang vault. Sa loob nito, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanya, kundi isang kulay kape na sobre na may nakasulat na, "Para sa aking unang apo, mula kay Gabriel at Flor." Dali-daling binasa ni Flor ang nilalaman ng papel. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang diwa. Hindi lamang ito isang simpleng mana. Nakasaad sa huling habilin ni Don Fernando na ang 80% ng lahat ng ari-arian ng mga Valderrama, ang mansyon, ang mga hotel, at ang lahat ng lupain ay direktang ipapangalan sa panganay na anak ni na Gabriel at Flor sa sandaling sila ay magkaroon nito. At ang mas masakit na katotohanan, ang tiwalang ito ay mawawalan lamang ng bisa kung mapapatunayang nagtaksil si Flor o kung ang mga anak ay hindi kay Gabriel. Kaya pala, bulong ni Flor, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Kaya pala kailangan ninyo akong palayasin. Kaya pala kailangang magmukhang makasalanan ako. Dahil sa sandaling isinilang ko sina Lito at Maya sa kanila na ang lahat ng yaman ninyo. Niyakap ni Flor ang dokumento sa kanyang dibdib. Ito ang kanilang kaligtasan. Ito ang magliligtas kay Maya. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malamig na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Flor. Sa pintuan ng silid-aklatan, nakatayo si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng itim na robe. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mabigat na baston na gawa sa bakal. Ang dulo nito ay tumatama sa sahig na lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na tunog. Hindi mo na sana binuksan ang vault na yan, Flor. Ang boses ni Aurora ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mga lihim na ibinaon na ng panahon ay hindi na dapat pang hinuhukay ng isang katulong na tulad mo. Alam niyo ang lahat, sigaw ni Flor. Ang kanyang takot ay napalitan ng matinding puot. Pinagnakawan niyo ang sarili ninyong mga apo. Hinayaan ninyong magdusa si Maya habang nakaupo kayo sa yamang para sa kanya. Lumapit si Aurora. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit ng isang mandaragit sa kanyang biktima. Ang yaman ng mga Valderrama ay para sa mga taong may mataas na uri, hindi para sa mga bastardo na nagmula sa putikan. Ibigay mo sa akin ang papel na, yan. O sisiguraduhin kong hindi lang ang papel na, yan ang mawawala sa iyo ngayong gabi. Tinaas ni Aurora ang kanyang baston. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng pagnanasang protektahan ang kanyang kapangyarihan. Si Flor ay napaatras. Ang dokumento ay mahigpit na nakayakap sa kanyang puso, habang ang anino ng matanda ay unti-unting lumalaki sa pader ng silid. Isuko mo ang mga dokumentong yan, Flor, o panoorin mong bawian ng hininga ang iyong anak sa loob ng ospital dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang boses ni Doña Aurora ay hindi na tunog ng isang tao. Ito ay tila kayod ng kalawang sa bakal, puno ng kamandag na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa ni Flor. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang tanging liwanag
ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa mesa na nagbibigay ng mahahaba at nakatatakot na anino sa bawat sulok. Niyakap ni Flor ang kulay kapeng sobre sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel hanggang sa magkaroon ito ng mga lukot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng pagkabibilis. Isang tunog na tila tambol ng digmaan sa kanyang pandinig. Hayop ka, Aurora. Paano mo nasisikmurang gamitin ang buhay ng sarili mong apo para lang sa pera? Pera? Isang tuyot na tawa ang pinakawalan ng matanda habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang bawat tukod ng kanyang bakal na baston sa sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagpapayanig sa kaluluwa ni Flor. Hindi lang ito tungkol sa pera, Flor. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanang hinding-hindi ko hahayaang ang isang tulad mo ang magmana ng imperyong itinayo ko. Biglang itinaas ni Aurora ang kanyang baston at marahas na iwinasiwas ito patungo sa kamay ni Flor. Mabilis na umiwas si Flor, ngunit tumama ang bakal sa dulo ng mesa na nagdulot ng isang matinding panginginig sa kahoy. Napaatras si Flor hanggang sa maramdaman niya ang malamig na salamin ng malaking bintana sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. "Ibigay mo sa akin yan!" sigaw ni Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang baliw. "Hindi!" sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. "Ito ang katarungan para kina Lito at Maya. Ito ang katotohanang pilit ninyong pinatay." Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Si Gabriel. Napatigil ang magbiyenan. Nakatayo si Gabriel sa pintuan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkalito at takot. Tumingin siya sa kanyang ina na may hawak na baston at pagkatapos ay kay Flor na tila isang biktima na nakasandal sa pader. Yakap ang isang sobre. "Mama, Flor, anong nangyayari rito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Gabriel, salamat at nandito ka," mabilis na sabi ni Aurora. Agad na nagbago ang tono ng kanyang boses, naging malambot at tila biktima. "Ang babaeng ito, sinubukan niyang pagnakawan ang vault ng papa mo. Ninanakaw niya ang mga dokumento ng kumpanya." "Hindi totoo yan, Gabriel," sigaw ni Flor. Ang mga luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga pisngi. "Ang sobreng ito. Dito nakasulat ang lahat. Dito nakasulat kung bakit ako pinalayas ni Doña Aurora. Gabriel, ang mga anak natin. Sila ang tunay na tagapagmana ng lahat nang mayroon kayo." Tumingin si Gabriel sa sobre. Ang kanyang isip ay tila isang bagyong puno ng mga nag-uumpugang ulap. Ano? Anong tagapagmana? Bago pa makalapit si Gabriel, mabilis na lumapit si Aurora sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. "Huwag kang makinig sa kanya, Gabriel. Sinisiraan niya ako. Gagawa at gagawa siya ng kwento para lang makuha ang pera natin." Lumingon si Aurora kay Flor nang may isang madilim na ngiti na tanging si Flor lang ang nakakakita. "At tandaan mo, Flor, habang nagmamatigas ka rito, ang oras ni Maya ay nauubos. Isang tawag ko lang sa ospital, ititigil nila ang lahat ng gamot. Ititigil nila ang oxygen. Gusto mo bang makitang mamatay ang anak mo dahil lang sa isang pirasong papel?" Ang mundong kinatatayuan ni Flor ay tila biglang gumuho. Ang imahe ni Maya na nahihirapang huminga sa ospital ay sumapi sa kanyang balat. Tila isang tunay na hapdi na mas matindi pa sa anumang sugat. Ang pagpipilian ay tila isang bitayan. Ang katarungan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak o ang mismong buhay ng kanyang anak sa kasalukuyan. "Pumili ka, Flor," bulong ni Aurora. Ang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. "Ang papel? O ang huling hininga ng anak mo?" Tumingin si Flor kay Gabriel. Nagbabaka sakali na makakita ng tulong, ngunit ang asawa ay tila paralisado sa gitna ng dalawang puwersa.
Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang sobre, ang kanyang mga daliri ay tila nawalan na ng lakas. Ang bawat luha na pumapatak sa sahig ay tila tunog ng kanyang pagsuko. Heto na, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Heto na ang papel. Iligtas niyo lang ang anak ko. Parang awa niyo na. Ngunit bago pa maabot ni Aurora ang sobre, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng biglang pagpatay ng lahat ng ilaw sa mansyon. Sa gitna ng kabuuang kadiliman, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Nang muling bumukas ang emergency lights, ang silid ay wala na si Flor. Ang bintana sa likuran ay bukas, ang kurtina ay humahampas sa hangin, at ang sobre ay nawala na rin, kasabay ng babaeng itinapon na ng lahat. Ngunit tumitindig pa rin para sa kanyang pag-ibig. Habulin niyo siya, sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang talunang demonyo. Walang halaga ang lahat ng kayamanan sa mundo kung ang kapalit nito ay ang huling tibok ng puso ng aking anak. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na bumubulong sa isip ni Flor habang tumatakbo siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang sobrang kulay kape ay nakasiksik sa loob ng kanyang suot na manipis na jacket. Pilit na pinoprotektahan mula sa tubig, gaya ng pagprotekta niya sa kanyang sariling buhay. Ang bawat hakbang niya sa madilim na kalsada ay may kasamang sakit. Ang kanyang mga paa ay sugatan. Ang kanyang braso ay kumikirot pa rin mula sa paso. Ngunit ang lahat ng yon ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman niya para kay Maya. Nang marating niya ang ospital, ang bango ng antiseptiko at ang malamig na liwanag ng puting pasilyo ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi kapayapaan ang naramdaman niya. Sa tapat ng pintuan ng intensive care unit, nakatayo ang isang grupo ng mga gwardiya at isang lalaking naka-Amerikana, ang abogado ni Doña Aurora. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Maya? Hingal na tanong ni Flor. Ang kanyang buhok ay basang-basa at dumidikit sa kanyang maputlang mukha. Hindi ka maaaring pumasok, Flor, malamig na sabi ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. May utos si Doña Aurora. Dahil siya ang nagbabayad ng lahat ng gastusin dito, siya ang may karapatang magpasya kung sino ang lalapit sa pasyente. At sa ngayon, itinigil na ang paghahanda para sa operasyon ni Maya. Ano? Hindi maaari. Ngayon ang schedule niya. Isang matinding panghihina ang naramdaman ni Flor sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa malamig na pader ng ospital. Ang imahe ni Maya na nakahiga sa loob, naghihintay ng pagkakataong mabuhay, ay tila isang kutsilyong umihiwa sa kanyang kaluluwa. Eksaktong bumukas ang elevator at lumabas si Doña Aurora, kasunod si Gabriel. Ang matanda ay tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang kaharian. Walang bakas ng pagod o pagsisisi sa kanyang mukha. Heto ang huling alok ko sa iyo, Flor, sabi ni Aurora habang binubuksan ng kanyang abogado ang isang bagong dokumento. Pirmahan mo ang waiver of rights na ito. Isusuko mo ang lahat ng karapatan ni Nalito at Maya sa pangalang Valderrama at sa anumang manang nakasaad sa dokumentong kinuha mo. Kapalit nito, sisimulan ang operasyon ni Maya sa loob ng 10 minuto. Lahat ng bayad, lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Tumingin si Flor kay Gabriel. Gabriel, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanya, anak mo si Maya. Huwag mong hayaang maging ganito ang kapalit ng buhay niya. Umiwas ng tingin si Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding kahihiyan at kawalan ng lakas. Flor, pirmahan mo na. Iyan lang ang paraan para maligtas si Maya. Ang pera, ang mana, makukuha naman natin uli yan. Pero ang buhay ng anak natin, hindi na. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Flor. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking dapat ay panangga niya, ay siya pang humihiling sa kanya na isuko ang katarungan para sa kanilang mga anak. Tumingin si Flor sa kabilang panig ng salamin ng ICU
Nakita niya ang maliit na kamay ni Maya na may mga nakakabit na tubo. Ang bata ay tila isang anghel na malapit ng bawiin ng langit. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ambisyon, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pangarap para sa isang marangyang kinabukasan ay naglaho. Ang tanging natira ay ang tibok ng puso ng isang ina na handang mabulok sa hirap. Basta't humihinga ang kanyang anak, dahan-dahang kinuha ni Flor ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng pagkatindi-tindi. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat patak ng kanyang sariling dugo. Sa pagpirma niya, isinuko niya ang kinabukasan ni Lito at Maya. Isinuko niya ang katarungang ipinaglaban ni Don Fernando. At muli niyang ibinalik ang kapangyarihan sa kamay ng jablong nasa harap niya. Heto na, bulong ni Flor matapos ibigay ang papel at ang kulay kapeng sobre. Iligtas niyo ang anak ko. Mabilis na kinuha ni Aurora ang sobre at ang pinirmahang dokumento. Isang madilim na ngiti ng tagumpay ang sumilip sa kanyang mga labi. Abogado, ibigay mo na ang go signal sa mga doktor. At ikaw, Flor, dahil wala ka ng karapatan sa pamilyang ito, maaari ka nang umalis. Hindi ka kailangan dito. Ano? Pero ang anak ko, sabi ko, umalis ka na. Sigaw ni Aurora. Ang mga gwardiya ay mabilis na humarang at marahas na itinulak si Flor patungo sa exit ng ospital. Naiwan si Flor sa labas ng gusali, sa ilalim pa rin ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang mga kamay ay bakante. Ang kanyang puso ay tila isang malaking sugat na hindi na maghihilom. Napaupo siya sa semento, ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Isinakripisyo niya ang lahat, ngunit sa huli, siya pa rin ang naiwan sa dilim, mag-isa at walang anumang sandata. Habang nakayuko at humihikbi, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana ay bumaba at isang matandang lalaki na may seryosong mukha ang tumingin sa kanya. Masyadong malalim ang sugat para iyakan lang sa ulan. Iha, sabi ng matanda. Ang akala ni Aurora ay nakuha na niya ang lahat, ngunit hindi niya alam na ang tunay na testamento ay hindi nasusulat sa papel, kundi sa katotohanang hinding-hindi niya kayang burahin. Ang bawat patak ng ulan na dumingis sa aking pagkatao noon ay siya ring maghuhugas sa takot na namumuo sa aking dibdib ngayon. Hindi ako babangon para lamang sa aking sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa aking mga anak. Sa loob ng itim na sasakyan, ang katahimikan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na katawan ni Flor. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang mahinang init ng heater ay unti-unting nagpapatuyo sa kanyang basang-basang damit. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nananatili. Sa tabi niya, ang matandang lalaki, si Attorney Jose, ang pinakamatalik na kaibigan at tapat na abogado ni Don Fernando, ay tahimik na nakamasid sa bintana. Uminom ka muna, iha, sabi ni Attorney Jose habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsa. Alam ko ang pinagdaanan mo. Alam ko ang ginawa ni Aurora. Ngunit ang akala niya ay nakuha na niya ang lahat sa pamamagitan ng pananakot sa iyo sa ospital. Hindi niya alam na si Fernando ay mas matalino kaysa sa iniisip niya. Tumingin si Flor sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa gitna ng kanyang pighati. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pinirmahan ko na ang waiver. Ibinigay ko na ang sobre. Wala na akong laban. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ng abogado. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bag at may ipinakita kay Flor. Ang sobreng nakuha ni Aurora ay naglalaman lamang ng mga kopya at ang waiver na pinirmahan mo sa ilalim ng matinding pamimilit at blackmail. Walang bisa yon sa harap ng batas, lalo na't may hawak akong video ng pagbabanta niya sa'yo sa ospital. Napahawak si Flor sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga
ay tila nagbabalik. Video? Oo, inasahan na namin ito. Noong bago mamatay si Fernando, binigyan niya ako ng isang misyon. Bantayan ka at ang magiging mga anak mo. Ang 80% ng shares ng Valderrama Group ay hindi lamang nakapangalan sa mga anak mo. Ang mga ito ay nasa loob ng isang ironclad trust fund kung saan ikaw ang tanging legal na katiwala hanggang sa sumapit sila sa hustong gulang. Kahit anong papel ang pirmahan mo, hindi iyon mababago ng kahit sino, maliban na lamang kung ikaw mismo ang magpapatunay sa harap ng board of directors na nais mong isuko ang lahat ng maluwag sa iyong kalooban. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Flor ay tila naging isang mabilis na agos ng pagbabago. Sa tulong ni Attorney Jose, lihim na dinala si Maya sa isang mas modernong pasilidad kung saan matagumpay siyang naoperahan. Habang nagpapagaling ang bata, si Flor naman ay sumailalim sa isang pagsasanay na hindi niya akalaing kakayanin niya. Natutunan niyang basahin ang mga financial statement. Natutunan niyang magsalita ng may awtoridad. At unti-unti, ang Flor na katulong ay naglaho. Pinalitan ng isang babaeng may apoy sa kanyang mga mata. Dumating ang araw ng Grand Board Meeting ng Valderrama Group. Ito ang araw na idedeklara ni Doña Aurora ang kanyang sarili bilang Chairman for Life gamit ang mga dokumentong sa tingin niya ay nakuha niya kay Flor. Ang malaking conference room ay puno ng mga taong naka-Amerikana at mga mamahaling hiyas. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Aurora. Suot ang isang matingkad na asul na terno, ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Gabriel, na tila isang anino na walang kibo, at si Miranda na panalo ang nangiti, habang nakatingin sa mga papeles sa harap nila. Dahil hawak ko na ang waiver of rights at ang orihinal na testamento ni Fernando, simula ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Idineklara ko ang aking sarili bilang tanging tagapamahala ng lahat ng ari-arian ng pamilyang Valderrama. Wala nang makakahadlang sa ating pag-unlad. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga naroon, ang dambuhalang pintuang gawa sa Nara ay bumukas ng marahan, ngunit may kasamang matinding presensya. Walang gumawa ng ingay, ngunit ang lahat ng mata ay napalingon sa pintuan. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit na yakap ang kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod o kahirapan. Ang kanyang bawat hakbang ay lumilikha ng isang mahinahon ngunit determinadong tunog sa makintab na sahig. Napatayo si Gabriel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang basang sisiw na iniwan niya sa ulan. Ito si Flor, ngunit isang Flor na mas makinang pa sa anumang brilyanteng suot ng kanyang ina. Pasensya na sa pagkaantala. Ang boses ni Flor ay mahinahon, malalim, at puno ng awtoridad na tila yelo na nagpapatigil sa init ng silid. Ngunit bilang tanging legal na katiwala ng 80% ng shares ng kumpanyang ito, hindi yata nararapat na magsimula ang pagpupulong nang wala ako. Lumapit si Flor sa bakanting upuan sa tapat ni Doña Aurora. Inilapag ni Attorney Jose ang isang makapal na dokumento sa mesa, ang tunay at orihinal na testamento na may selyo ng korte. Ang mukha ni Doña Aurora ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Si Miranda naman ay tila nabulunan sa sariling laway, hindi makapagsalita habang nakatitig sa babaeng dati ay pinapalabhan lang niya ng maruming gown. Tandaan niyo ito, sabi ni Flor habang dahan-dahang tumitingin sa mga mata ni Aurora at pagkatapos ay kay Gabriel. Ang bagyong itinanim ninyo, 6 na taon, na ang nakalilipas ay nagbunga na. At ngayon, narito na ang alon na tatapos sa inyong lahat. Hindi mo ako mapapalaya sa sarili kong kaharian, Flor.
Isang hampas lupa ka lang na nagsuot ng mamahaling damit, pero sa loob mo, ikaw pa rin ang katulong na pinalayas ko sa gitna ng ulan. Ang sigaw ni Doña Aurora ay yumanig sa loob ng conference room. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at namuong puot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging kalmado at may awtoridad, ay nanginginig na ngayon habang nakaturo kay Flor. Sa paligid ng mesa, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nagsisimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa matandang reyna na unti-unting nawawalan ng korona at sa babaeng nakatayo ng may dignidad sa harap nila. Ang kahariang tinutukoy niyo, Aurora, ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman mula sa sarili ninyong pamilya. Mahinahong sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi mababali. Ipinakita na ni Attorney Jose ang lahat ng dokumento. Ang mga pirma ninyo sa mga transfer of shares ay napatunayang peke. At ang waiver na pilit ninyong ipinapirma sa akin, mayroon kaming record ng lahat ng pananakot ninyo. Wala kayong ebidensya. Mga kwento lang yan. Tili ni Miranda, pilit na sumasali sa usapan habang ang kanyang muka ay nababalot na ng pawis. Gabriel, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na baliw ang babaeng ito. Ngunit si Gabriel ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na asul na folder na inilapag ni Attorney Jose sa harap niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob nito ay mga medical report mula sa huling 2 taon ng buhay ni Don Fernando. Mga report na hindi kailanman nakarating sa kanya. Ano ito, Mama? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na balon ng pighati. Bakit may mataas na level ng arsenic sa dugo ni Papa bago siya mamatay? Sabi niyo, heart attack ang ikinamatay niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang bawat hininga ay tila naging isang pasanin. Tumingin si Aurora sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang maskara ng isang mapagmahal na ina at matapat na asawa ay dahan-dahang nagbibitak-bitak. Inilalabas ang tunay na halimaw na nagtatago sa loob. Gabriel, nakikinig ka ba sa mga paratang nila? Para sa iyo ang lahat ng ginawa ko, para sa kinabukasan mo. Pagsusumamo ni Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa akin? O para sa kapangyarihan mo? Tumayo si Gabriel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyong sa ibabaw ng mesa. Pinatay niyo si Papa at pinalayas niyo ang asawa ko at ang mga anak ko dahil alam niyo na sa kanila mapupunta ang lahat. Ginamit niyo ako, Mama. Ginawa niyo akong katuwang sa mga kasalanan niyo. Tapos na ang paghahari niyo, Aurora. Sabi ni Flor, ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit walang bakas ng pagpatawad sa mga sandaling iyon. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo, ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, at ang bawat hirap na dinanas ni Nalito at Maya. Lahat ng iyon ay may kabayaran na ngayon. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kalansing ng mga posas na inilabas ng isa sa kanila ay tila naging huling musika sa engrandeng buhay ni Aurora. Doña Aurora Valderrama, inaaresto ka namin sa kasong falsification of public documents at kaugnayan sa pagkamatay ni Don Fernando Valderrama. Saad ng pulis. Sa isang iglap, ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang kulungan. Sinubukan ni Aurora na lumaban. Pilit niyang itinutulak ang mga pulis, ngunit wala na siyang lakas. Si Miranda naman ay pilit na gumagapang palabas. Sinusubukang tumakas sa gulo, ngunit hinarangan siya ni Attorney Jose. Huwag kang magmadali, Miranda. Marami ka ring kailangang ipaliwanag tungkol sa mga pekeng litrato at paninirang puri, malamig na sabi ng abogado.
Habang kinakaladkad palabas si Aurora, lumingon siya kay Flor. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi isang talunang mandaragit. Hinding-hindi ka magiging masaya, Flor. Isusumpa kita. Hindi sumagot si Flor. Pinanood niya ang pag-alis ng matanda. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang lumuluwag mula sa 6 na taon ng pagkakasakal. Tumingin siya kay Gabriel, na ngayon ay nakayuko sa mesa, umiiyak ng walang tunog. Walang kagalakan sa puso ni Flor nang makitang gumuguho ang pamilya ni Gabriel. Tanging ang kapayapaan na sa wakas, ang katotohanan ay wala na sa ilalim ng ulan. Nang makaalis ang lahat, lumapit si Flor sa malaking bintana ng opisina. Tanaw niya ang malayo, kung saan alam niyang ligtas na nagpapagaling si Maya at naglalaro si Lito. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, tinutunaw ang mga anino ng kahapon. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman ni Flor ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na pamilyar, ngunit puno ng matinding bigat ng pagsisisi. Ang amoy ng alat ng dagat at pinaghalong lansa ng isda sa lumang palengke ng Navotas ay sumalubong kay Gabriel. Ang bawat hakbang niya sa makitid at maputik na eskinita ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang mundong naging tahanan nina Flor, Lito at Maya sa loob ng 6 na taon. Isang lugar na napakalayo sa mga nagtataasang pader at malambot na higaan ng mansyon ng mga Balderrama. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Ang pintuan nito ay nakabukas. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw na sumisilip mula sa butas ng bubong, naroon si Flor. Maingat niyang inilalagay sa isang lumang kahon ang mga naitabing gamit. Isang maliit na sapatos na napaglumaan, isang kupas na kumot, at ang ilang pirasong laruang kahoy na ginawa ni Lito. Ito ang huling araw nila sa lugar na ito, bago sila lumipat sa isang ligtas na tahanan na inihanda ni Attorney Jose. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Nang makita siya ni Flor, tumigil ito sa ginagawa. Ngunit walang gulat o takot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap. Hindi na nagsalita si Gabriel. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at tuluyang bumagsak sa maputik at magaspang na lupa. Ang kanyang mamahaling pantalon ay agad na nabalot ng dumi, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng winasak niya, at ang babaeng patuloy na tumayo para sa kanilang mga anak. Patawarin mo ako, Flor. Ang boses ni Gabriel ay basag, humahalo sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mga luha ay walang patid na umaagos, hinuhugasan ang mga taon ng pagiging duwag at bulag. Naging mahina ako, hinayaan kong kainin ako ng mga kasinungalingan ni Mama. Naging bulag ako sa katotohanang ikaw lang ang babaeng tunay na nagmahal sa akin at itinapon kita nung mga panahong kailangan mo ako. Wala akong kwentang asawa, wala akong kwentang ama. Yumuko si Gabriel hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa sapatos ni Flor, isang tanda ng lubos na pagsuko at paghingi ng awa. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Kahit araw-araw akong lumuhod sa putikan, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, Flor. Isang pagkakataon para buuin uli ang pamilya natin. Tumingin si Flor sa lalaking nakalugmok sa kanyang paanan. Isang bahagi ng kanyang puso ay nais na umiyak kasama nito. Nais na yakapin ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama hanggang sa pagtanda. Ngunit ang mga alaala ng gabi sa gitna ng bagyo, ang mga araw na umiiyak si Maya dahil sa gutom, at ang init ng sabaw na ibinuhos sa kanyang braso ay mga sugat na masyadong malalim para takpan lamang ng isang paumanhin. Dahan-dahang umatras si Flor. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may taglay na pinal na desisyon. Bumangon ka dyan, Gabriel. Ang pagluhod mo sa putik
ay hindi makakabura sa 6 na taong pagkakalubog namin dito. Napatingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nilinis na ng pera ng mga Valderrama ang pangalan ko at iniligtas nito ang buhay ni Maya. Ipagpapasalamat ko yon habang buhay. Pagpapatuloy ni Flor, ang kanyang mga mata ay naniningning sa luha, ngunit hindi ito pumatak. Pero ang pera at ang paghingi mo ng tawad ay hanggang dyan lang na iligtas ng kapangyarihan ninyo ang anak ko. Pero hindi nito maililigtas ang puso kong matagal mo nang pinatay. Ang tiwala ko sa iyo, Gabriel, ay naiwan doon sa labas ng gate ng mansyon ninyo 6 na taon na ang nakararaan at hindi ko na yon babalikan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Bawat salita ni Flor ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Naramdaman ni Gabriel na ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho at sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang masisisi niya kundi ang kanyang sarili. Bago pa man makapagsalita muli si Gabriel, ang biglaang pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Flor ay bumasag sa tensyon. Kinuha niya ito at nang makita ang pangalan ng doktor ni Maya sa ospital, mabilis niya itong sinagot. Ang kanyang mukha na kanina ay matigas ay biglang nagbago, napalitan ng matinding kaba at pag-asa. Walang anumang paalam, mabilis na tumakbo si Flor palabas ng eskinita. Sumunod si Gabriel, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa pinaghalong takot at pananabik. Pagdating nila sa pribadong ospital, mabilis nilang tinungo ang silid kung saan inilipat si Maya matapos ang matagumpay na operasyon. Ang amoy ng antiseptiko ay pumuno sa kanilang pandinig habang dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Sa ibabaw ng malinis at maputing kama, nakahiga si Maya. Ang kanyang balat ay may kulay na hindi na kasing putla ng dati. Ang mga makina sa kanyang tabi ay nagbibigay ng mahinahon at regular na ritmo ng kanyang pag-ibig. Sa tabi niya ay nakatayo si Lito, nakahawak sa kamay ng kapatid. Nang maramdaman ni Maya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Flor at isang mahinang ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumipat sa lalaking nakatayo sa likuran ng kanyang ina, ang lalaking nagtanggol kay Lito mula sa malupit na matanda sa mansyon. Ibinuka ni Maya ang kanyang mga tuyong labi. Ang kanyang boses ay mahina, parang bulong ng hangin, ngunit sapat na para paralisahin ang buong silid. Papa. Ang boses ni Maya ay tila isang malambot na balahibo na dahan-dahang lumapag sa sugatang puso ni Gabriel. Nang marinig niya ang salitang Papa, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Wala na ang mansyon, wala na ang kayamanan, at higit sa lahat, wala na ang anino ng kanyang ina na matagal kumontrol sa kanyang buhay. Ang tanging naroroon ay ang 2 bata na dugo at laman niya. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kama. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa walang tigil na pag-agos ng luha. Tiningnan niya si Flor, naghihintay ng pahintulot. Hindi ngumiti si Flor, ngunit hindi rin niya ito pinigilan. Mahinang tumango lamang siya. Isang senyales na kahit anong mangyari sa kanilang dalawa, hinding-hindi niya ipagkakait ang ama sa kanyang mga anak. Nang hawakan ni Gabriel ang maliit na kamay ni Maya, naramdaman niya ang init ng buhay na halos mawala dahil sa kapabayaan at kasakiman ng kanyang pamilya. Andito na ang papa, anak. Hinding-hindi na kayo iiwan. Pangako. Bulong niya habang hinahalikan ang kamay ng bata. Lumipas ang mga buwan. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso, parang pagbabalat ng lumang sugat upang tuluyang maghilom ang laman. Si Gabriel ay hindi bumalik sa mansyon. Iniwan niya ang pagiging CEO ng Valderrama Group sa pamamahala ni Attorney Jose at ng board dahil ayon sa batas, si Flor ang may hawak ng kapangyarihan para sa mga bata.
Pinili ni Gabriel na mamuhay ng simple. Kumuha siya ng isang maliit na apartment malapit sa bagong bahay ni na Flor at nagtrabaho bilang isang simpleng manager sa isang maliit na kumpanya. Araw-araw, nang walang palya, nagpapadala siya ng pagkain, sinusundo ang mga bata sa paaralan, at matiyagang naghihintay sa labas ng gate ni na Flor. Umaasang kahit isang nangiti ay ibigay ng babaeng minamahal niya. Si Miranda ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong dahil sa estafa at paninirang puri, habang si Doña Aurora ay nanatili sa isang maximum security prison. Inabandona ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Isang hapon, habang si Flor ay nag-aayos ng mga bulaklak sa kanilang maliit na hardin, dumating ang kartero. May iniwan itong isang sulat na walang return address, ngunit ang selyo ay nagmula sa Correctional Institution for Women. Ang mga kamay ni Flor ay bahagyang nanginig nang buksan niya ang sobre. Ang sulat ng kamay ay magulo at tila isinulat ng isang taong nawawalan na ng lakas. Ito ay galing kay Doña Aurora. Flor, isinusulat ko ito hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong hindi mo ako mapapatawad at hindi rin ako nagmamakaawa. Isinusulat ko ito dahil sa loob ng malamig na seldang ito, ang tanging nagpapanatili sa aking katinuan ay ang alaala ng araw na yon. Nung ibinigay mo sa akin ang dokumento kapalit ng operasyon ni Maya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman o naibigay kay Gabriel. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina na handang maging abo para lamang mabuhay ang anak niya. Buong buhay ko, akala ko ang pera at pangalan ang pinakamahalagang pamana. Ngunit nang makita ko ang tapang mo, nalaman kong talo na ako mula pa noong umpisa. Hindi mo na kailangang sumagot. Ingatan mo ang mga apo ko. Sila lang ang natitirang malinis na bahagi ng pangalang Valderrama. Aurora. Ibinaba ni Flor ang papel. Ang hangin ay humihip ng marahan, tinatangay ang mga tuyong dahon palayo sa hardin. Sa loob ng 6 na taon, ang pangalan ng matanda ay sapat na para magdulot ng matinding takot at panggigigil sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdaman kundi awa. Awa para sa isang taong namuhay sa ginto ngunit mamamatay sa kadiliman. Itiniklop ni Flor ang liham at itinago sa kanyang bulsa. Sa paglingon niya, nakita niya si Gabriel na papalapit sa gate. May bitbit na mga groceries at nakangiti sa mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang araw ay tumatama sa mukha ni Gabriel. Inilalabas ang mga linya ng pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Flor. Habang pinagmamasdan niya kung paano buhatin ni Gabriel si Lito at halikan sa noo si Maya, may isang maliit na bahagi ng yelo sa puso ni Flor ang tuluyang natunaw. Ang sugat ay naroroon pa rin. Ang peklat ay hindi mabubura. Ngunit sa unang pagkakataon, ang sakit ay hindi na kasing talim ng dati. Gabriel, tawag ni Flor mula sa balkonahe. Napatigil si Gabriel at tumingin kay Flor. Ang kaba at pag-asa ay muling naghalo sa kanyang dibdib. May ginawa akong paborito mong adobo. Gusto mo bang dito na kumain ng hapunan? Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nag-aanyaya ng bagong umaga. Hinuhugasan ang mga bakas ng kahapon upang magbigay daan sa isang payapang kinabukasan. 4 na taon na ang lumipas mula nang matapos ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa isang maliit at lumang simbahan na gawa sa bato, sa gilid ng dalampasigan, ang mismong lugar kung saan sila unang nagkakilala, nakatayo si Gabriel. Wala siyang suot na mamahaling tuksido, kundi isang simpleng puting barong na gawa sa juicy. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pinagmamasdan niya ang altar na pinalamutian ng mga sariwang sampagita at kampanilya. Sa kabila ng kapayapaan sa paligid, may isang maliit na kaba sa kanyang dibdib. Patawad na nga ba talaga siya? Karapat dapat ba siyang muling tumayo sa harap ng Diyos upang angkinin
ang babaeng minsan niyang sinira. Ngunit ang lahat ng kanyang pangamba ay unti-unting naglaho nang bumukas ang malaking pintuang kahoy ng simbahan. Pumasok si Flor. Hindi siya nakasuot ng engranding gown na may mahabang palawit at kumikinang na mga bato. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida na sumusunod sa kurba ng kanyang katawan, na lalong nagpapatingkad sa likas na ganda na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng matinding pampaganda. Tanging ang kislap ng kanyang mga mata na nagpapahayag ng purong kaligayahan at kapatawaran. Nauna sa kanya ang dalawang maliliit na anghel. Si Lito, na bitbit ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang kanilang mga singsing, at si Maya, na masayang nagsasabog ng mga talulot ng rosas sa pasilyo. Ang mga bata ay malusog at puno ng sigla, isang buhay na patunay ng tagumpay ng pag-ibig ng isang ina. Nang makarating si Flor sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init ng kanilang mga palad na magkadikit ay tila nagpadaloy ng isang kuryente na nagburado sa lahat ng lamig na naranasan nila sa nakaraan. "Napakaganda mo, Flor," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. "At ikaw ang lalaking palagi kong hinihintay," nakangiting sagot ni Flor. Sa harap ng pari at ng iilang malalapit na kaibigan, kabilang na si Attorney Jose at si Lola Nanay, na tahimik na nagpupunas ng luha sa unang hilera, nagpalitan sila ng kanilang mga panata. "Hindi ko ito ibinigay sa'yo dahil natatakot akong lalo mo akong kamuhian kapag nalaman mong naging bahagi ako ng sarili kong pagkawasak. Mas pinili kong dalhin hanggang wakas ang bigat ng aking pagsisisi at poprotektahan hanggang sa huling hininga ko." Isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Flor. Isang simpleng gintong singsing, walang malaking brilyante. Ngunit ang halaga nito ay katumbas ng kanyang buong pagkatao. Huminga ng malalim si Flor. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa luha ng kagalakan. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng paglimot, Gabriel. Ibig sabihin nito, pinipili ko ang pag-ibig kaysa sa galit. Pinipili kita, hindi dahil kailangan ko ng asawa, kundi dahil nakita ko ang pagbabago sa puso mo. Tinatanggap ko ang nakaraan, at buong puso kong niyayakap ang bukas. Kasama ka. Isinuot ni Flor ang singsing sa kamay ni Gabriel. Nang mag-anunsyo ang pari na maaari na niyang halikan ang nobya, hindi nagmadali si Gabriel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Flor, tila humahawak ng isang pinakamahalagang porselana. Ibinaba niya ang kanyang noo hanggang sa dumampi ito sa noo ni Flor. Pareho silang pumikit, dinadama ang magkahalong hininga at ang tibok ng kanilang mga puso na muling nagkaisa. Pagkatapos, marahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ng asawa. Isang halik na puno ng pangako, paggalang at lalim ng emosyon na hindi kayang isulat sa anumang tula. Ang simbahan ay napuno ng masigabong palakpakan, isang mainit na pagtanggap sa kanilang bagong simula. Nang hapong yon, sa labas ng simbahan ang kalangitan ay nagpakita ng pinakamagandang paglubog ng araw. Ang mga ulap ay nagkulay kahel at lila. Nag-iiwan ng isang nakamamanghang pilangi na tila sumasakop sa buong karagatan. Nakaupo sina Gabriel at Flor sa isang lumang kahoy na bangko sa dalampasigan. Ang ulo ni Flor ay nakasandal sa balikat ni Gabriel, habang ang braso ng lalaki ay mahigpit at ligtas na nakayakap sa kanyang baywang. Sa di kalayuan, malinaw nilang nakikita sina Lito at Maya na naghahabulan sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin, tila musika na bumubusog sa kanilang mga kaluluwa. "Masaya ka ba?" Mahinang tanong ni Gabriel habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Flor. Ngumiti si Flor. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang init ng araw at ang yakap ng lalaking mahal niya. Ang bawat pahina ng buhay ay hindi palaging puno ng mga magagandang salita. Minsan,
kailangan mong dumaan sa mga kabanatang puno ng luha at pagdurusa upang matutunan ang tunay na kahulugan ng katatagan. Nakaupo si Flor sa balkonahe ng kanilang bahay bakasyunan sa probinsya, pinagmamasdan ang tahimik na karagatan habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Sa kanyang kandungan ay isang lumang kwaderno, ang kanyang talaarawan mula sa mga panahong siya ay itinataboy ng ulan, at ang mga araw na pinilit niyang mabuhay sa gitna ng matinding kahirapan para lamang sa kanyang mga anak. Hinaplos niya ang pahina kung saan nakasulat ang araw na isinilang niya sina Lito at Maya sa loob ng kariton ni Lola Nanay. Isang ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Ang mga alaala ng pait ay naroroon pa rin. Ang lamig, ang gutom, ang sakit mula sa paso ng mainit na sabaw, at ang labis na takot nang mamatay halos si Maya. Ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng galit sa kanyang puso. Ang mga ito ay naging paalala na mula sa pinakamadilim na bahagi ng lupa, maaring sumibol ang pinakamatibay na puno. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng isang kumot na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Lumingon siya at nakita si Gabriel, nakangiti, habang may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Ang lalaking minsang nagdulot sa kanya ng matinding pighati ay siya na ngayong nagbibigay sa kanya ng walang hanggang kapayapaan. Masyadong maaga para mag-isip, misis ko. Malamig na sabi ni Gabriel habang inilalapag ang mga tasa sa maliit na mesa at umuupo sa tabi niya. Inaalala mo na naman ba ang mga nangyari? Tinitingnan ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel. Sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado. Kinuha niya ang isang tasa ng kape at inihilig muli ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Napatawad na ba kita ng buong buo? Oo, dahil nakita ko kung paano mo isinuko ang sarili mo para itama ang mga pagkakamali mo. Pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyon dahil iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pangalan o sa pera, kundi sa tibay ng pagmamahal na kayang tiisin ang kahit na anong bagyo. At iyan ang dahilan kung bakit araw-araw kong pinipiling maging karapat-dapat sa'yo. Bulong ni Gabriel bago halikan ang kamay ni Flor. Sa loob ng bahay umalingaw-ngaw ang boses ng 2 teenager na nag-aagawan sa agahan. Si Lito at si Maya. Lumaki silang hindi nakakalimutan ng kanilang pinagmulan. Mas pinili nilang tumulong sa charitable foundation na itinayo ni Flor kaysa sa mag-aral sa abroad gamit ang pera ng mga Valderrama. Sila ang naging patunay na ang kabutihan ay kayang ipasa mula sa henerasyon at ang puot ay kayang putulin ng isang nagpapatawad na puso. Tuluyan nang nakahanap ng kapayapaan si Flor. Ang kanyang puso na minsang naging isang larangan ng digmaan laban sa kasakiman ni Doña Aurora at sa kahinaan ni Gabriel ay ngayon ay naging isang tahimik na paraiso. Sa kabilang dako, sa malamig na selda ng kulungan, iniwan na ni Doña Aurora ang mundo na walang sinuman sa kanyang tabi kundi ang kanyang pagsisisi, isang aral na nagpapaalala sa lahat. Ang sinumang ginawang Diyos ang pera at kapangyarihan ay mamamatay na pulubi sa pagmamahal. Ang buhay ni Flor ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang inang dumaan sa apoy upang iligtas ang kanyang mga anak at ng isang pag-ibig na nagawang bumangon mula sa sarili nitong mga abo. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang ngumiti at magmahal muli sa kabila ng lahat. Sa pag-angat ng araw sa kalangitan, nilingon ni Flor ang karagatan. Ang bagyo ay matagal nang lumipas at sa wakas, nahanap na niya ang kanyang pilangi.